In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag sa mga manong Kristo na hindi na po naitala o naisama sa banal na salita o sa Holy Bible. Tayo po'y magpapatuloy sa ating binabasa, ang libro ni Enoch. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Sa nawa. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa oras ito, nawa pagpalain nawa ang bawat isa na nangangailangan ng kaligtasan mula yung papawid pandagat mong panlupa man, kapag at patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. At pagpalain nawa kami ng kaisipan, ng espiritual sa aming pananampalataya, at pagpalain din nawa kami ng pangangailangan namin pagkain sa pang-araw-araw sa panungtod. Kahabagan kami, Amang Diyos, ang lahat na ito ay aming hinihingit, dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo at kasapag-gabay ng banal na Espiritu Santo. Salamat sa Ama. Tayo po'y magpapatuloy ng mga kapatid, nasa 13 kabanata na po tayo. Nawa, tayo pagtabayan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu Santo, ang libro ni Enoch. At si Enoch ay nagtungo at sinabi, Azazel, ikaw ay walang kapayapaan. Isang mahigpit na parusa ang lalasapin laban sa iyo, na ilagay ka sa pagkagapos, at ikaw ay hindi magkakaroon ng pagbibigay ni kahilingan papayagan sa iyo. Dahil sa di matuwid na iyong naituro, at dahil sa lahat ng mga gawaing hindi makadiyos, at di matuwid at kasalanan na iyong ipinakita sa mga tao. Saka ako nagpunta at kinausap silang lahat sama-sama, at silang lahat ay natakot at takot, at pangangatog ang nagpatigil sa kanila, at sila'y humiling sa akin na nagpadala ng isang pagsusumamo para sa kanila na sila'y maaring makahanap ng kapatawaran at basahin ang kanilang pagsusumamo sa harap ng Panginoon ng langit. Para sa kanila mula sa pagkakataon na iyon ay hindi nila magawang magsilita ni itaas ang kanilang mga mata sa langit dahil sa kahihiyan ng kanilang kasalanan, nang dahil sila'y binaliwala na. Kaya ako'y sumulat ng kanilang pagsusumamo at ang dasal na may na alay sa kanilang espiritu at kanilang mga ginawa sa isa't isa, at kanilang mga ginawa isa-isa, at alang-alang sa kanilang kahilingan na sila'y dapat na patawarin at patagalin. At ako'y umalis at umupo sa katubigan ng Dan, sa lupain ng Dan sa timog ng kanluran ng Hermon. Binasa ko ang kanilang pagsusumamo hanggang ako ay makatulog, at nakitang isang panaginip na dumating sa akin, at isang pangitain ang lumubkob sa akin, at aking nakita sa pangitain ng pagpaparusa, at isang tinig ang nagtuturo sa akin na sabihin ito sa mga anak ng langit, at sila'y pagsabihan. At nang ako'y magising, ako'y nagtungo sa kanila, at sila ay magkakasamang lahat at nakaipon, nagdadalamhati sa Abiel-Jales na nasa pagitan ng Lebanon at Seneser. Natatakpan ang kanilang mga mukha, at ako'y nagpaalala sa kanilang lahat ng aking pangitain na aking nakita sa aking panaginip. At ako'y nagsimulang sabihin ang mga salitang ng katwiran, at upang pagsabihan ang mga pangkalangitang mga tagabantay. 14 na kabanata. Ang aklat ng mga salita ng katwiran at ang pagsabihan ng walang katapusang mga tagabantay, alinsunod sa kautusan ng isang banal na dakila sa pangitain. Aking nakita sa aking panaginip kung ano ngayon ang aking sasabihin. Gamit lamang ang dila at ng hininga sa aking bibig. Nabigay ng isang dakila sa mga tao upang gamitin makipag-usap at unawain ng puso.
bilang kanyang nilikha at ibinigay sa tao ang kapangyarihang ng pangunawa ng salita ng kaalaman. Ganoon din na ako'y kanyang nilikha din at binigyan ako ng kapangyarihan na pagsalitain ng mga tagapagbantay, ang anak ng langit. Isinulat ko ang iyong pagsusumamo, at sa aking pangitain ito ay lumitaw, na iyong pagsusumamo ay hindi ibibigay sa inyo mapaghanggang sa lahat ng walang katapusan. At ang paghuhukom ay siguradong darating sa iyo. Ikaw ay hindi pagbibigyan, at mula dito kayo ay hindi naaakyat sa langit hanggang sa walang katapusan. At sa pagbigkis sa lupa ng batas ay nagbigkis sa inyo para sa buong panahon ng daigdig. At bago iyon inyong masaksihan ang pagkawasak ng inyong minamahal na mga anak na lalaki, at kayo ay walang kasiyahan sa kanila. Ngunit sila'y mauuna sa inyo sa pamamagitan ng tabak, at ang inyong pagsusumamo sa kanilang kabutihan ay hindi pagbibigyan, ni kahit sa inyong sarili, kahit na kayo ay magdalamhati, at magdasal, at magsalita ng lahat ng salitang nilalaman ng kasulatan na aking isinulat. At ang pangitain ay naipakita na sa akin. Tingnan mo sa pangitain, ang mga ulap ay inaaya ako, at ang hamog ay tinawag ako, at ang tinatahak ng mga bituin at ang mga kidlat pinabibilis, at pinagmamadali ako, at ang mga hangin sa pangitain ay nagawa akong paliparin, at iangat ako pataas, at ako'y dinala sa langit. At ako ay pumasok hanggang ako ay makalapit sa isang dingding na yari sa mga kristal at napaliligiran ng dumidilang mga apoy, at lumalapit sa isang malaking bahay na yari sa mga kristal, at ang dingding ng bahay ay tulad ng isang magkakahawig na sahig ng mga kristal, at ang sahig nito ay kristal. Ang kisame nito ay tulad ng hilera ng mga bituin ng mga kidlat, at sa pagitan nila ay naglalagablab na kirubin. At ang kanilang langit ay tubig. Isang nag-aalab na apoy ang nakapaligid sa mga dingding, at ang mga lagusan ay nagbabaga sa apoy. At ako'y pumasok sa bahay, at ito ay mainit tulad ng apoy na malamig tulad ng yelo. Do'y walang anumang buhay sa loob nito. Takot ang lumubkob sa akin, at panginginig ang nagpatigil sa akin. At ako'y nayanig at nangatal. Ako'y nahirapan, at ako'y nakakita ng isang pangitain. At tingnan, mayroong isa pang bahay higit na malaki kaysa sa dati. At ang buong lagusan ay nakabukas lang para sa akin. At ito'y yari sa lagablab ng apoy. At sa bawat paggalang ito ay talagang humihigit sa karilagan. At kamanga-mangha sa laki sa hindi ko maipaliwanag sa iyo itong karigalan at laki nito. At ang sahig nito ay apoy, at sa itaas ay ang kidlat at ang patutunguhan ng mga bituin. At ang kisame nito ay siya ring naglalagablab na apoy. At ako'y tumingin at nakita doon ay isang mataas na luklukan. Ang kaanyuan nito ay tulad ng kristal, at ang mga gulong niyon ay tulad ng sinag ng araw. At doon ay may makikitang kirubin, at mula sa ilalim ng luklukan naroon ang mga lawa ng nagbabagang apoy, kaya hindi ko na magawang tumingin doon. At ang dakilang kaluwalhatian ay nakaupo doon, at ang kanyang kasuotan ay nagliliwanag ng higit na maliwanag kaysa sa araw, at mas maputi pa kaysa sa nyebe. Wala sa mga anghel man ay makapasok at makayanang tumingin sa kanyang mukha, sa dahilan ng
pagkamangha at kaluwalhatian at walang laman na makatitig sa kanya. Ang nagbabagang apoy ay nakapalibot sa kanya at isang malaking apoy na nasa kanyang tabi at walang nakapaligid na makalapit sa kanya. 10,000 beses 10,000 ang malapit sa kanya. Ngunit hindi niya kailangan ng tagapayo. At ang isang pinakabanal na siyang malapit sa kanya ay hindi umalis sa gabi ni lumayo sa kanya. At pagkatapos ako ay hindi pa rin makapaniwala, nangangatog. At ang Panginoon ay tumawag sa akin gamit ang kanyang sariling bibig at sinasabi sa akin, "Halika dito, Enoch, at pakinggan ang aking salita." At isa sa mga banal ay lumapit sa akin at ginising ako, at ako'y kanyang itinayo at ipinalapit sa pintuan, at aking inuyuko ang aking muka pababa. 15 kabanata. At siya'y sumagot at sinabi sa akin, at akin narinig ang kanyang tinig, "Huwag kang matakot, Enoch. Ikaw, matuwid na tao at manunulat ng katwiran. Lumapit ka dito at pakinggan ang aking tinig. At sige, sabihin sa mga tagabantay ng langit na nagpadala sa iyo upang mamagitan para sa kanila. Kayo dapat ang mamagitan para sa mga tao at hindi ang mga tao para sa inyo, sa dahilang iniwan ninyo ang itaas, ang banal, ang walang hanggang langit, at namalagi kasama ang mga babae, at dinungisan ninyo ang inyong mga sarili sa mga anak na babae ng mga tao, at kumuha ang inyong mga sariling asawa, at ginawang tularan ang mga anak ng lupa, at nagkaanak ng higanteng anak na lalaki. At kayo nga ay banal, pang-espiritu, nabubuhay ng walang hanggang buhay. Dinungisan ninyo ang inyong mga sarili ng dugo ng mga babae, at nagkaroon ng mga anak na may dugo at laman, na sila rin ay namamatay. Kaya ko sila ibinigyan ng mga asawa rin nang sila ay maaring mabuntis sa kanila at magkaanak sa kanila, nang sa gayon walang maaring maghangad sa kanila sa lupa. Ngunit kayo ay dating pang-espiritu, nabubuhay ng walang hanggang buhay, hindi namamatay sa lahat ng kapanahunan ng mundo. At kaya nga hindi ko nagtalaga ng asawa para sa inyo, upang ang mga espiritong nilalang ng langit sa langit ang kanilang paglalagian. At ngayon, ang mga higante na silang nagmula sa mga espiritu at laman ay tatawaging masamang espiritu sa ibabaw ng lupa, at sa lupa ang kanilang magiging tahanan. Masamang espiritu ang pinagmulan ng kanilang mga katawan, dahil sila ay isinilang mula sa mga tao at mula sa mga banal na mga tagabantay. Sa kanilang simula at pinagmulan, sila ay tatawaging masamang espiritu sa lupa, at masamang espiritu ang magiging tawag sa kanila. Bilang mga espiritu ng langit, sa langit ang kanilang lalagian, ngunit bilang espiritu ng lupa na kung saan isinilang sa lupa ang kanilang lalagian. Ang espiritu ng mga higante ay magdadala ng paghihirap, manghahadlang, maninira, manunugod, gagawa ng digmaan, at gagawa ng pagkawasak ng lupa. At dahilan ng kaguluhan ay hindi sila kukuha ng pagkain, ngunit gayunman, kagutuman at uhaw ang dahilan ng mga pagkakasala. At ang mga espiritong ito ay titindig laban sa mga anak ng tao at laban sa mga babae, dahil sila ay nagmula sa kanila. 16 na kabanata. At mula sa panahon na patayin at wasakin ang kamatayan ng mga higante, mula sa kaluluwa ng mga lamang espiritu, sa ganoong panahon dapat mawasak ng walang inilalatag na paghahatol. Sa ganito, sila ay dapat na mawasak hanggang sa panahon ng katapusan, ang dakilang paghahatol kung saan ang panahon ay nararapat.
tapusin sa mga tagabantay at sa mga di makadiyos. Oo, nararapat na tapusin ng buo. At ngayon, sa mga tagabantay na nagpadala sa iyo upang mamagitan para sa kanila na siyang dating sa langit, mayaring kayo ay nasa langit. Ngunit lahat ng lihim ay hindi pa sa inyo na ipakikita. At ang alam ninyo ay mga walang halaga, at itong katigasan ng inyong mga puso, inyong ginawang ipaalam sa mga babae. At dahil sa mga lihim na ito, ang mga babae at lalaki ay gumawa ng mas masama sa lupa. Sabihin sa kanilang kung gayon, kayo'y walang kapanatagan. Mga kapatid, tayo po'y magkakaroon ng ika-4 na yugto. Nawa ang sino man makarinig ito sa libro ni Enoch ay siyang bigyan ng kaunawaan ng Ama, ng Anak at ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo. Sanawat sanawa.